Madilim pa ang paligid pero ginising ng malakas na ulan at hangin ang mga residente ng Masbate City. Hating gabi pa lang nang simula itong maramdaman. At lalo pa itong lumakas bandang alas 3 ng umaga bago mag-landfall sa Masbate ang bagyong Opong. Pagsapit ng umaga, ganito ang tumambad sa mga taga Masbate City. Ang mga puno at poste ng kuryente nagbagsakan na. Meron ding mga yero na nilipad mula sa iba't ibang establishmento. May mga nasirang bahay, nawala ng kuryente ang lungsod, pero normal ang linya ng komunikasyon. Maging ang simbahang ito sa Batuan, napuruhan ng bagyo. Bumagsak ang kisame ng Parish of Immaculate Conception at tinamaan ang mga evacuee. Inaalam pa kung ilan ang nasugatan sa insidente. Malakas na hangin at hampas ng alon din ang sumalubong sa mga residente ng Dimasalang. Nasa 100 pamilya ang inilikas sa lugar. Pinakamarami ay mula sa Barangay Suba. Batay sa initial report ng PDRRMO at CDRRMO Masbate, 3 ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong Opong, 1 sa Monreal at 2 sa Masbate City. Mahigit 10 ang nasugatan at nagpapagaling pa sa ospital. Nagpapatuloy ang pag-alis ng mga otoridad sa mga harang sa daan, pati na ang pagsusuri sa lawak ng pinsala ng bagyong Opong sa lalawigan. Ayon sa Masbate PDRRMO, mahigit 8,000 pamilya o tinatayang 26,000 individual ang naapektuhan at nananatili sa mga evacuation center. Dahil sa pinsala ng bagyo, umaapela ang lokal na pamahalaan ng tulong tulad ng pagkain at tubig. Food and non-food items na karaniwan natin hinihingi tuwing may mga sakunang ganito, shelter kits.